Dumako na tayo sa main topic natin, mga kababayan. Naku po, ito si Inday Sara Duterte. O, bago natin umpisahan ito, isa nga muna dyan, mga kasulid. Sulid! Duterte! Duterte! O, wag nyo pong kakalimutan. Pag sinulat nyo po yung sulid dyan, lagyan nyo po ng heart na green at kamao. Yan po, para ramdam na ramdam nung mga kasulid, sinusuportahan natin sila. Di ba? Kahit man lang sa comment section, sinusuportahan natin yung mga kasulid. Lawyer ng mga kriminal, sabi ni Joel Malibiran. Okay mo, mga bossing. Ito, si Inday Sara Duterte, no? Stop screen. Paano ba to? Ang galing ko yan. O, yan. Ayan na, nagsasalita si Inday Sara. Pero pakita ko muna sa inyo ito, mga bossing, para malakas kasi yung yung mga boses ng mga tao nagsisigawan eh. Pakita muna natin to para mas maintindihan natin. Politiko, Vice President Sara Duterte publicly criticized Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro during a campaign sorties, no? O yan, kilala na naman natin si Inday Sara Duterte, mga kababayan, na talaga sumusugod po ito sa bayan-bayan, mga bossing. Bakit to? Para ipangampan niya yung kanyang mga PDP. Sabi nga ni Binoy, kapag walang Duterte na nakasampa o pagka wala si dating Pangulong Duterte, mahina sila. At isa sa dahilan kung bakit si Vice Presidente, no? Yung unang pahayag niya, wala siyang i-endorsong mga senador o kahit na anong mga politiko. Kaya niya po yun medyo binago at hindi na sinusunod kasi kailangan niya, no, nung mga senador na tutulong sa kanya para hindi siya ma-impeach sa Senado. Kaya unang-una niyang pinuntahan yung kila Benny Abante. Yun, pinahiya niya si Benny Abante doon, mga bossing. Hindi ho yung pinahiya na tinalo sa debate. No? Napakababaw po ng ginawa ni Inday Sara Duterte doon. Pinakita yung nakadila na Benny Abante na yung tao naman hindi naman itinatago yun. Nakapost din po sa Facebook page ni Congressman Benny Abante yun. Pumunta kay Chua. Sabi doon kay Apple Nieto. Tinanggap naman ni Apple Nieto. Yung mansanas, pakain mo kay Chua hanggang mamatay. Eto, Luistro naman ho, mga kababayan. Vice President Sara Duterte publicly criticized Batangas 2nd District Representative Gerbil Luistro during campaign sorties in Bawan, Batangas over an alleged unpaid legal debt involving Duterte's husband lawyer Mans Carpio. Sabi niya dito, magaling tumakbo sa utang. Sara Duterte accused Gerbil Luistro of skipping 8 million legal fees. Yan, mga kababayan. Binasa ko sa inyo yan. Ngayon, pakita ko sa inyo yung mismong video. Ito. Ayan. Atras ko lang kung konti ha. Pagpaumanhin nyo. Kung medyo hindi ko marinig masyado dahil yun nga magulo yung mga nanonood sigawan na sigawan. Yung tipo ng tao na nagkakali tayo na piniling representante ng ating distrito. Di po ba yung asawa ay may rape case? Di po ba yung asawa merong libel case? Lumapit sila sa asawa ko, which is si Mans Carpio, mga bossing. Mag-asawa pa pala sila kasi napapabalita na hindi nag-uusap yung dalawa. Hindi, naano ko lang yun. Wala naman doon sa yung focus natin. Alam nyo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dahil naghahanap buhay, sige, magkapin natin ito. Tapos na ang kaso.
Grabe, 8 million, ano? Manscarpio yun, mga kababayan. Oh, 8 million daw ho, mga bossing. Ano yun, acceptance fee lang? Napakalaki, ha? 8 milyon yung pinagbabayad na kaso. Na bayad daw. Siningil ay hindi na bayad. Ang tanong, totoo kaya na hinawakan ni Manscarpio yung tawag dito, yung kaso ni Luistro? Kapag ka hindi totoo, fake news yan, mga kababayan. Pangalawa, yung sinasabi na ngayon sinisingil na wala na, ayaw nang magbayad. Nasaan ang katunayan? Nasaan yung pruweba? Kailangan dapat bago sumampa si Inday Sara Duterte dyan, nakikita nyo po ito, no? Nakaganon. O, miski wag nang buksan, no? Kaunti na lang ang buksan. Nakikita nyo to? Ito yung mga papeles, dokumento, at kung ano-ano pa na nagkatrabaho ang asawa ni Luistro at ang asawa ko, no? At naging lawyer. Meron ho mga ganyan yan. Ako ho, kakabayad lang. Mga kababayan. Kakabayad lang ho, mga bossing. No? Nung acceptance fee. O, gusto nyo makita? Ayan o. Takpan ko yung pangalan ni attorney. Ayan. O, ayan. Ayan. Tinakpan ko. Diba? Ayan. Ano? Acceptance fee. Diba? Magkano? Kasi may kaso. Ayan, merong resibo. Di ho ba, mga kababayan? Kailangan dito, si Inday Sara Duterte, pag nagsalita ho, kaya nga yung title natin dyan, mga kababayan Resback ni Congressman Beatrix. Ako na ang sasagot. Di po ba? Ako na ang bahala sa sagot, mga kababayan. Nasaan yung ebidensya? Nasaan yung dokumento, papeles? Bigyan mo kami. Eto, hinahabol namin sila ngayon. Nagpadala kami ng notice sa kanila na kailangan bayaran na nila to. Wala naman tayong nakikita ho, mga kababayan. Nabuko nyo tuloy na may kinasuhan ako. Yun talaga, ha? Nakita nyo, live yun, mga bossing. Na meron tayong kinasuhan. Nasaan na ba yun? Wala kasi. Kapag kaganyan, consider na naman yan, mga fake news na naman po, mga bossing. Di ba? 8 million, walang papeles, walang ebidensya, walang dokumento, man lang. Ay, nako, tuloy natin si BP. Ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Tinatakbuhan yung utang. Nasaan kaya? Yun lang. No, hanggang doon lang ho tayo. Hindi na ho tayo kung saan-saan pa magpapaliwanag. Dokumento, ebidensya, no? Na kailangan magbayad ng 8 milyon o kung magkano ilang milyon yung asawa ni Congressman Beatrix Luistro. Pagka walang pinakita yon, walang pag-uusap dito. Tapos agad yan, mga kababayan. No? Miski man lang, ano yun, si Manscarpio, papasok doon sa isang kaso, wala man lang kabayad-bayad, miski acceptance fee. Bago po mag-umpisa yung mga kaso na yan, eto yung acceptance fee ko. Tapos magpipirmahan po yan, mga bossing. Tinatanggap mo ba na etong acceptance fee ko, ganito ang halaga? No? At kada mag-a-appear ang lawyer ko, kailangan babayad ka ng siguro, mahal na lawyer yan. 20,000 kada appearance fee. Yun na lang. No? Yung kasulatan nilang dalawa. Tapos, syempre, naghahabol na sila doon sa 8 million. Yung mga notice nila na kailangan nyo nang magbayad. Yun lang po yun. Tapos, yung pagkaka-receive nung mag-asawa na Luistro. Pag wala akong ganun, mga bossing, pamumuliti ka na lang ho ito. Mga kababayan. Parang style maharli ka na lang po to. Ngawa, 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 ngawa. Salita, 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 salita.
Asan dokumento, ebidensya? Kalimutan nyo na lang na sinabi ko yun. Di po ba? Ganyan sila dyan. Magsasalita. Kahit walang ebidensya. Oh, sabi ni Michael Desalisa, bakit di niya demanda kung may utang na 8 million? Correct. Oh, di ba? Bakit hindi niya i-demanda? Bakit hindi ipakita? Kung ako talagang yun yung pakay ko atake ko ho mga bossing. Kagaya nitong channel natin. Kada po nagsasalita tayo at may tinatalakay tayong topic, lagi pong may mga video, lagi pong may mga materyales na ipinapakita dyan sa inyo. Ano po? Back up ko yan. Ngayon, kung ako ang style ni Inday Sara Duterte, pagsampa ko pa lang dito, gaganon ko na. Nakikita nyo to? Buksan ko konti. Miski takpan na lang yung mga pangalan. Kung mga confidential doon, fans. Takpan na lang. Ito po yung kasulatan nung asawa ko at asawa ni Beatrix Luistro na nagkasunduan po na si Man Scarpio ang tatayo bilang abogado ni Congresswoman Beatrix Luistro. Ganyan o yan mga boss. No? At nakasaad dito na ang acceptance fee ay ganitong halaga na ang mga pagdalo ng aking asawa ay nakasaad kung magkano din dyan. At ang total nila, eto. Pinadala namin sila ng notice para bayaran na dahil tapos na yung kaso, okay na. Wala. Tsaka, di ba ang sabi ni Congresswoman Luistro, kung di ako nagkakamali ho, itinago yung asawa. Tama ba? Hindi, ang humahagilap doon sa kanyang asawa administrasyon dati. Tapos ang kukuning lawyer is yung anak o yung asawa ng anak. Parang mali, Parang mali. Sabi ni Marijo, parang si Akla, puro kuda lang. Hay nako, dapat walang paniwalaan dyan kay BP Sponge. Sponge Sara Duterte. Di ba? Ganon. Kompleto as recados ho. Hindi yung salita. Tuloy pa nga natin ng konti ito. Okay, alam niyo ako gagawin din ako. Dumaan din ako sa practice. Hindi talaga nakakabayad lahat. Ang sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti. Ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan po ito. Mga bossing, siyempre ito ho, yung mga tao, sigurista na po ngayon. No? Pagka ilang beses na nag-i-skip na ng bayad, hihinto ka na muna dyan. Saglit lang. Gusto mo pa ba ituloy ito o hindi? Di po ba? Mga bossing, wala kami natatanggap na kahit anong paunang bayad o kahit na anong bayad sa iyo. Gusto mo pa ba ituloy ito o hindi na? Ganun yan. Sabi ni Tina B, sarang baliw. Bayaran nyo na yan si BP para may pambayad na siya sa confidential funds na nilustay. Sabi ni Mochte Dopelte. Konti po. Ito lang po muna ngayon. Hindi talaga Kunwari, walang nangyari. Tapos, nakikita ko, namimigay na. Tapos kinunik nila doon sa ayuda. Hindi. Mga kababayan, sabi ko nga ho sa inyo, no, bago pag-usapan yung mga susunod, mga boss chief amo sir, sabi ni Patrick Joaquin, di daw rehistrado ang law firm nila Sara, sabi sa GMA. Naku po, sagot pa yan. No? Bago po umusog sa susunod, no, o humakbang sa susunod na pag-uusap, pakitaan tayo ni Inday Sara Duterte nung mga dokumento, no,
na nagkatrabaho talaga si Mans Carpio at yung asawa ni Luis Tro. Ganun lang ko yun. Sumunod doon, okay, meron. Ngayon, ipakita sa atin yung katibayan na sinisingil nila sila Luis Tro doon sa 8 milyon, mga bossing, no? Notice, papadala nila ng notice yan. Kailangan nyo na pong bayaran itong halaga ng ganito dahil tapos na po yung kaso, etc., etc. Pag wala pong naipakita kahit ano, fake news yan. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Huwag magkalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-share.